Alam nyo ba yung mga chinop-chop ko na mga Dieffenbachia ay tumubo na mga ka-jungle? Tignan nyo naman. Ngayon naman ay ililipat natin sila sa kanilang mga lalagyan ng mga paso para mas lumaki at gumanda sila. Kaya naman samahan nyo ako sa video na ito mga ka-jungle. This is a Plant With Me episode. So gumamit po ako ng gloves dito dahil ang mga Dieffenbachia ay isang toxic plant. Kapag mahawakan po ang dagtan niya, iwa ay mangangati at ma-irritate. Kaya naman siguraduhan nyo na meron kayong mga gloves kapag kayo ay mag-propagate o maghihati-hati ng halaman na ito. 2 weeks ago ay nakita ko tong halaman na ito ay sobrang tanda na at parang leggy na po siya. Kaya naman kinuha ko at chinap-chop ko na lang para ma-propagate at maparami ko sila. So ngayon mga ka-jungle ay tuturuan ko kayo kung paano mag-propagate ng ganito. Kung meron kayong mga leggy na mga halaman na katulad ng mga Dieffenbachia, huwag nyong itatapon dahil tutubo pa ito. Dahil alam nyo ba itong mga Dieffenbachia kapag mag-sprout siya sa kanyang mga stem ay tutubo talaga siya. Kaka meron ng ugat at tutubo yung mga dahon niya. So gumamit din ako dito ng gloves at yung ginamit ko na kutsilyo dito ay hindi na ginagamit para safe tayo mga ka-jungle. Alam nyo ba, trivia lang sa halaman na ito, sinasabi na kaya pala tinawag siya na dump dahil noong unang panahon ay ginagamit ito sa mga digmaan para hindi makapagsalita ang kalaban. Kaya naman very toxic ang halaman na ito, kaya naman mag-ingat kayo at very mindful tayo sa halaman na ito. Kung itatanong ninyo mga ka-jungle kung paano alagaan ng mga dumpkin o mga Dieffenbachia plant, alam nyo ba when it comes to sunlight requirements, napakasimple lang. Kahit nasa shady area lang sila o sa ilalim ng mga puno, and when it comes to water rain requirements naman mga ka-jungle, ay dapat ini-sprayan mo sila o di kaya dinidiligan mo sila palagi lalo na ngayon sa sobrang init. So ngayon mga ka-jungle, itatanim na ito natin ang mga Dieffenbachia natin at titingnan natin yung anong resulta. And gumamit ako dito ng malaki at malapad na pot. Mas maganda yung malapad na pot para madami po ang ilalagay dito ng mga stem. Itong mga stem na ito ay pinahiga ko mga ka-jungle dahil nga mas maganda po yung pinapahiga para tumubo po sa gilid ng kanyang mga stem yung mga halaman o mga sprout sa Dieffenbachia na ito. At kung makikita nyo, iniisa-isa ko po sila para maging maganda at maging maayos ang kalalagyan. Yung iba naman sa pagtatanim ng ganito, pwedeng-pwede naman po siya. Pwedeng-pwede naman sa pagtatanim nito ay ipatayo siya. Kung nais nyo mas marami po ang dahon na ilalabas niya, mas maganda po pag nakatumba ang halaman. So ayan na nga, tinanim ko na isa-isa ang ating mga hinihiwa-hiwa o mga chinop-chop na mga Dieffenbachia. So ganyan po, ang gamit ko po na soil kung itatanong nyo dito ay yung po ay garden soil at saka may halo lang kaunti na rice hull para medyo moist siya kapag dinidiligan. And mabibigla kayo sa makikita nyo mga ka-jungle dahil ayan, after 2 weeks o 3 weeks ang paghihintay ay tumubo na sila. Meron ng 3 tumubo dito na mga Dieffenbachia at ngayon naman naililipat natin ito sa ating mga lalagyan. Sa karagdagan mga ka-jungle, pwede din itong dagdag sa kita kasi alam nyo ba yung mga plants ay nabebenta din. Kaya naman nagpaparami tayo ng mga plants para sa pagbebenta o pwede sa mga negosyo natin. So itong first natin na nalipat ay sobrang maganda po tingnan kasi meron na pong 3 dahon at ito naman yung pangatlo na kukunin natin mga ka-jungle. Alam nyo ba itong pangatlo na kinuha ko ay maganda din dahil meron din 3, 4 na mga dahon na makikita nyo. Yung ginamit ko po na soil dito ay yung perfect soil mix dahil nga dito na po siya tinanim sa permanent na itinatanim. Dito na po siya nakatanim sa permanent pot niya. Kaya naman dapat maganda po ang soil mix niya at medyo moist dahil yung mga Dieffenbachia ay isang tropical plant. Tinatawag din ito na tropical Marian. Mga iba't ibang klase kasi ng mga Dieffenbachia. May tropical Marian, merong yung green lang. Hindi ko alam, nakakalimot yung ibang mga pangalan. Comment nyo naman kung alam niyo yung mga pangalan ng mga Dieffenbachia kasi yung alam ko lang yung mga tropical Marian lang. So ayan na nga mga ka-jungle, ganun lang po magtanim ng mga Dieffenbachia. Very simple. Gusto nyo magtanim, you have to wait kasi nga yung mga Dieffenbachia ay medyo matagal po tumubo. Pero okay naman kasi same naman din po siya ng mga ibang halaman. So ayan na nga mga ka-jungle, I hope nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kayo. At kung meron kayo natutunan, huwag kalimutan i-share at i-like ang video na ito at i-comment mo naman na yes. And I will see you next episode because more plant, less stress.